Ako, matindi ho ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Talagang napaka-grabe ho ang politika at yung pagkakawatak-watak ho ng mga Pilipino at maging ng mga opisyal ng gobyerno o politiko dito po sa ating bansa. At ngayon ay matapos na sinasabing hindi po hindi po magtagumpay yung muling pagpapalit sa liderato ng Senado na kung saan hindi po nila mapatalsik ang kasalukuyang Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano ay meron hong naging opsyon. At ang sinasabi, kasi nung una ay sinika po na agad na mapatalsik ito pong si Senator Cayetano matapos na makuha po nila, 'di ba, yung bagong mayorya. At dito ho, mga kababayan, ay sinubok na isubo ito pong si dating Senate President Chis Escudero, siyempre galing sa kasalukuyang mayorya para baka makakuha at maiiwanan sila. Pero hindi po katanggap-tanggap sa kasalukuyang minorya na pinangungunahan ni Senator Tito Soto. At ang lumutang ay itoong si Senator Win Gatchalian. Kaya lang, ay marami rin ang nag-atubili dahil sa ito pong si Senator Win Gatchalian, bagamat magaling at veteranong senador, hindi po abogado dahil sa masasalang po sa impeachment trial. Itong si VP Sara Duterte at kinakailangan talaga na isang abogado ang mamuno bilang Senate President. Kaya ang isa po sa naging opsyon po nila ay itong si Senator Chis Escudero. Pero umayaw raw, ayon sa report, ay ayaw daw po ni Senator Raffy Tulfo. So kaya hindi po nangyari yung opsyon na yon. At ngayon, eto na ho, mga kababayan, matindi ho. At ang binabanggit ho natin, ito hong mga timing ho, no? Grabe ho yung timing, no? Yung bigla ang pagsulpot, paglabas po ng mga ng kaso laban po sa mga senador na mula po sa kasalukuyang mayorya sa pangunguna ni Senator Alan Peter Cayetano. So dito ho ay kasi ang binabanggit ho rito, kung ating aanalisahin, talagang gustong-gusto at kinakailangan ho ng Malacanang na ang dapat ho na maging Pangulo ng Senado at yung mayorya po ng Senado ay nakalinya sa Malacanang. Ang aligned with Malacanang. Parang ganun ho, mga kababayan. So, dito ho, kasi ngayon, hindi ho, kung hindi ho nagtagumpay yung pagbabago sa liderato po ng Senado, eto na ho. Sunod-sunod naman ho yung paglutang ng mga kaso laban po sa mga kasalukuyang miyembro po ng mayorya. Ito, unang-una, di ba? Pagkatapos ng botohan at, di ba, nanaig pa rin, ito pong si Senator Alan Peter Cayetano ay agad nang lumabas. Ito hong rekomendasyon ng Department of Justice laban po kay Senator Jinggoy Estrada. Yun ho, at siya po ay pinakakasuhan ng plunder. So, ang bilis ho. Talagang dire-diretso. So, inirekomenda kagad ng DOJ sa Ombudsman. Alam naman natin ang DOJ ay sa ilalim po yan ng ehekutibo o ng Malacanang. So, plunder ho ang inihain laban po kay Senator Jinggoy at iba pang issue po ng korupsyon na sinasabing may kinalaman dito po sa flood control projects. So, yun ho, no? Yung timing ho, sakto. Tapos, pagkatapos nito, mga kababayan, ay yung siyempre, 'di ba, sa mga nakaraan pati sila Senator Chis Escudero, 'di ba? Pinagbawalan nga ho yan na na makalabas ng bansa kasama yung negosyanteng si Ngo na kung saan ay na may kinalaman pa rin sa ginagawang investigasyon dito po sa flood control. So, yun ho Jinggoy Escudero. Tapos si Senator Villanueva rin ho, mga kababayan, ay may kinakaharap din po itong kaso at ito hong may kinalaman din dito po sa flood control. Ang sinasabi ng ombudsman ay tuloy-tuloy na po ang kaso at pag-iimbestiga at nasa advanced stage na po. So ano ibig sabihin ho niya, mga kababayan? Talagang dinudurog at ginugulpi ho ito hong mga senador na nakasalukuyang nasa mayorya dahil sa hindi po ito kontrolado ng Malacanang. Yun ang mga usap-usapan.
Tapos, so ulitin natin, Jingo Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva. Tapos ngayon, maging itong si Senator Loren Legarda, apat na yan Senator Loren Legarda, ay idinadawit din sa mga kontrobersiya, sa mga usap-usapan ngayon, kasi yung kanyang anak ho, ay talagang ginugulpi rin ho at pinagtutunan ng pansin. Kasi kay Senator Loren, wala ho eh. So sa anak, dito ho kay Congressman Leandro Legarda Lebiste. O yun ho, at na may kinalaman sa kanyang energy firms. So yun ho. So talagang dire-diretso, mga kababayan. So apat na ho yan. Tapos, eto pa, may dalawa pa ho. So 6, magkapatid na Villar. So 6 na po sila. At siyempre sila po ay iniimbestigahan dito po sa sinasabing yung sa Villar Land, yung market manipulation, insider trading, at sila po ay iniimbestigahan at kaugnay ng reklamo ng Securities and Exchange Commission o SEC. So matindi ho ito. So 6 na ho sila. 6 ang talagang sabay-sabay ho. Yung timing ho, talagang kung tayo po maging matalas po sa pag-iisip, talagang imposible namang sabay-sabay, di po ba? Ito pa may pang-7. Siyempre, itong si Senator Bongo na kung saan ay, di ba, naunang inaakusahan yan na kung saan ay yung kanyang mga proyekto raw po sa Davao ay iniugnay sa kanyang kamag-anak. So, 7 na ho yan, mga kababayan. At siyempre, talagang matindi ho, 7. Tapos, ito ho, mayroon pang 8. Ito hong si Senator Robin Padilla na idinadawit naman ho ngayon dito sa sinasabing pagpapatakas o itinakas. Ito pong si Senator Bato de la Rosa. So, ang dami ho, 8 na. Mga kababayan, talagang lahat po ay dinidikdik. Meron pa ho, hindi pa ho tapos. 9 pa, pang-9. Pinakahuli, mga kababayan, ito ho si Senator Rodante Marcoleta. So, ito ho, matindi ho, mga kababayan, at talagang, biro mo, pinakakasuhan ng plunder. At ito pong si Senator Marcoleta, at ang sabi, ito ho, ay ang Office of the Ombudsman, yung kanilang Deputy Bureau, ay nagrekomenda ng kasong plunder at 3 counts ng indirect bribery laban po kay Senator Rodante Marcoleta na may kinalaman dito po sa campaign donations na nagkakahalaga ng 75 million pesos. At sabi po ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman ay yun ho, may mga paglabag daw ho dito ho. Pero ako ay nagtataka ho, mga kababayan, ay campaign donation. Paano ho nagkaroon po ng plunder? Kasi ang plunder ho, mga kababayan, ay ito'y sabwatan ho, ng mga tao para magkamal ng pera, mandambong sa pera ng taong bayan. Ito, basahin ho natin. Ito hong plunder law. Ito ho, dito sa ating batas, dito po sa ating bansa. Yung Republic Act number 7080. So, ito hong plunder ay nangyayari kapag isang public official illegally acquires wealth or assets worth at least 50 million through sa pamamagitan ng korupsyon, stealing public funds, receiving kickbacks or commissions, misuse of government projects or contracts, taking bribes or shares from illegal transactions. So yun ho, mga kababayan, ang liwanag ho ng issue po ng ng flood control dito po sa ating batas. May kinalaman po sa sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. Pero itong kay Senator Marcoleta, parang pilit naman ho, mga kababayan, na kung saan plunder. Yung plunder, pag yung isinalin sa wikang Pilipino o Tagalog, plunder, pandarambong. Pandarambong sa kaba ng bayan. Dito ho, mga kababayan, yung kaso ho kay Senator Marcoleta ay nauna siyang inimbestigahan ng Commission on Elections, pero siya po inaabsuelto na at
Kasi ito hong mga problema po sa campaign donations, ito ho ay dapat nasa kamay po ng Commission on Election o COMELEC. At ang pinakamabigat ho na parusa ho diyan ay pwedeng madiskwalipika bilang itong si Senator Marcoleta bilang senador. So yun ho, mga kababayan. Pero dito ay plunder. Naguguluhan lang ho ako. Kasi kapag sinabing plunder, pandarambong, galing po sa kaban ng bayan. Ito donasyon ho ng mga pribadong individual. So ano kaya ang nangyari dito, mga kababayan? So, siyam na ho Siyam na ho ang direktang pinakakasuhan ngayon. Ano ibig sabihin nito? Sabay-sabay ho. At mukhang talagang kung inyo pong papansinin, parang pag mag-iisip ka, parang ginagamitan ho talaga ng puwersa ng impluwensya. Sino ba ang pinaka-ma-impluwensya na tao o institusyon dito po sa ating bansa, di ba? Ang Pangulo o ang Malacanang, di po ba? So, siyam na po yan, 13 lang ho sila. Ngayon, pag isama mo pa si Bato de la Rosa, 10 na ho sila. So, wala na ho. Mga kababayan, ang natitira na lang, Amy Marcos, Senator Alan Peter Cayetano, at Senator Pia Cayetano. Yun na lang, hindi pa nakakasuhan. So, lahat po nakasuhan na. Mga kababayan, so ano masasabi nyo rito? Ulitin ko, Jingo Estrada, Jesus Cordero, Joel Villanueva, ayan ho, di ba? Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta, yung kay Ligarda, dahil yung sa anak ko, mga kababayan, di ba? Tapos yung magkapatid na Villar, so siyang mo. So matindi ho ito. At ano kaya ang masasabi ho rito ng taong bayan? Pero itong pinakamasaklap, ito hong mga lumulutang na ho ito, na mga aligasyon laban po sa at least siyam po na senador, ito po ay pawang mga bintang lang ho at aligasyon. Hindi po masabing na sila po ay guilty na. Kasi kinakailangan sila po ay dumaan sa tamang proseso at yan po ay sa hukuman. Pero dito ho, mga kababayan, alam nyo sa panahong ito, yung mga ganyan, ang labanan ho rito yung public perception. So parang ginugulo at binibrainwash yung isipan ng taong bayan na ito mga ganito, may mga aligasyon ng ito. Aligasyon lang ho yan. So, lumilitaw, 10 na ho sila, mga kababayan. At ang pinakamatindi, itong 10 ito, pawang mga kakampi ho ito, kaalyado ni VP Sara Duterte. At sa aking pananaw, hindi lang ho ito basta sa impeachment. Kasi halimbawa, yung 10 na yan, hindi bumoto, wala ho kasi kailangan 16 po ang bumoto, so dead na yung impeachment. So pero ang pinakamatindi ho rito, ako sa akin tingin, yung sa liderato po ng Senado. Kasi ito hong partikular na Senate Blue Ribbon Committee. Bakit ho? Kasi dahil sa hindi ho masasabing kontrolado o may basbas ng Malacanang, ito hong Senate Blue Ribbon Committee, lahat na. Pwede na hong ipatawag kasi alam naman natin yung ginawa ho ni Senator Ping Lacson na siya po ay nagbulag-bulagan at nagbingi-bingan base na rin po sa persepsyon ng publiko na napakarami ho ng mga tao na dapat na ipatawag pero hindi niya po ipinatawag. O ngayon ho, yung mga dating cabinet officials na talagang direktang may kinalaman sa pag-release po ng pondo ng bayan, may ipapatawag na ho ito sa bagong liderato ng Senado at sa bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. So may patatawag daw ho yan, yung mga dating cabinet officials at magbibigyan linaw. At siyempre, bukod ho dyan ay yung mga nagbabato po ng aligasyon. Di po ba? Laban po sa sinasabing pag-deliver ng pera ng taong bayan, di ba? Yung 18 ex-Marines. So mapapatawag na rin po yan. At baka itong si dating Congressman Zaldico, pwede na rin ho yung paharapin sa investigasyon ng Senado, yung may sinasabi silang apostil, tapos through online, ay pwede na po silang paharapin. So napakatindi ho nito, mga kababayan, at masasabi natin, ito talagang napakatinding pasabog ito. Bomba sa administrasyon dahil sa muling lalabas po yung issue po ng flood control. Pero dapat lang naman ho, na lumabas ho itong talagang magkaroon po ng mas malalim na investigasyon dito po sa flood control.
dahil sa napakarami ho ng nalustay ho na pera ng taong bayan. So napakatindi ho at ako ang tingin ko ang isa ho sa posible. At ako bilang isang komentarista tingin ko lang naman isa po sa talagang pinakamatindi ho na inaayawan ng Malacanang yung bagong liderato ng Senado na kung saan ay walang kontrol at lahat pwedeng imbestigahan, lalo na po yung Senate Blue Ribbon Committee. Kayo ho, ano masasabi nyo rito? Ano pananaw nyo rito? So lahat po yung 10 senador na kaalyado ni VP Sara Duterte, 10 Tapos ngayon, lahat to sunod-sunod pinakasuhan. Nagulat ako, ultimo si Senator Rodante Marcoleta, pinakasuhan ng plunder. Yung issue ho rito, campaign donation pag plunder, ibig sabihin, pera ng taong bayan, dinambong, ninakaw. Ewan ko lang ho. Kayo ho, anong masasabi nyo rito? Magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. Sa mga bago lang po, subscribe na po kayo. At huwag niyo po rin kalimutan na i-like at i-share. Siyempre, yung aking Facebook, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.